Hello guys! For today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano kumuha ng VIR, yung application for registration na required ngayon sa Google AdSense. So tara, samahan niyo ako guys. So ayan, nandito ako ngayon sa branch ng Plaridel, Bulacan. Ayan, so kumuha ako ngayon ng registration doon sa ating Google AdSense kasi di ba nagka-problema tayo sa payment, hindi ma-process. So ito yung looban. Ayan, so pasimple lang video natin kasi 'di ba alam naman natin dito sa government sectors is bawal yung mga video-video na ganito sa loob, 'di ba? As respect na rin. Pero simple lang yung video natin kasi nga alam nating bawal. Dito guys, tatanungin kanila kung paano or saan gagamitin. Sabihin mo lang na vlogger, content creator or online content creator ka para alam nila yung form na ibibigay nila sa iyo. Hindi yung pang business na registration, kundi pang content creator. So ito guys, i-share ko sa inyo kung ano yung tsura ng application for registration na kukunin natin sa BIR. So ganito yun siya, application for registration. Makita mo siya dito na may BIR form number 1901 as of July 2021 pala siya. So dito guys, yung mga registering office dito, so sila nang bahala mag-check dito sa BIR, sila nang bahala. Tapos kung wala ka pang tawag dito, taxpayer information or yung TIN number, so dito mo siya isusulat. Ayan, so dito sa column na to, nakasulat dapat dyan ang TIN number. Ito yung TIN number ko guys. Ayan. Tapos sa baba naman, kailangan ng information sa iyong pangalan. Ang unang ilalagay dito is iyong surname, tapos pangalan, tapos yung middle initial. So hingi din dito ng mother's maiden name, ayan. Tapos at father's maiden name, ayan, nationality. And then dito, resident or local resident address, ilalagay mo rin dito. So nilagyan ko dito guys ang Santa Rosa 1, ayan. Building number, block number, house number, tapos street name, tapos yung subdivision or yung tapos nakalagay dito yung barangay, tapos municipality, then yung province, then yung zip code kung saan kayo. Then dito sa baba guys, yung dito, preferred contact types. So kung nakalagay dito fax number, lagay ko mobile number, tapos yung aking email address. Ayan, so sa likod naman siya, not necessarily naman na meron dito sa likod pero hindi na kailangan hindi na kailangan nating lagyan. As yung second part naman, so blanco din, ang kailangan mo lang ditong pirmahan guys, itong taxpayers authorized representative or sign over signature. Ayan, so pina-check, i-check nila yan Ito yung mga check ibig sabihin ito yung mga check Ano yung kailangan mong fill upan. So ayan, after nyan, doon ka palang kukuha ng papaserox ka ng ID and ipapasa mo siya doon. At sa ipapaserox mo rin to isang copy. Tapos yung ID. Government ID government ID. Ayan. Ayan, nakalimutan kong magitin dito, kailangan palang ilagay yung iyong gender, male, female, tapos yung civil status, single, married, widow, legally separated, lalagay mo rin. Then lalagay mo rin yung iyong birthday, ayan, then birthplace. Ayan, nakalagay naman yung may mga column naman yun guys na kailangan fill upan. And after that, isi-xerox mo po iyan ng isang copy at saka yung government valid ID po. Ayan, para ipasa doon, balik. By the way guys, yung Xerocana nasa labas lang, so may mga businesses doon sa labas na mga Xerox copy, madami. Ayan, so yan na, nakabalik na ako. Nakabalik na ako din sa loob, pinasa ko na po yung aking pero babalik pa ako kinabukasan kasi nga po guys na-cut off na, hapon na po ako. Ayan, so gagawin natin ng part 2, i-share ko sa inyo. Thank you and God bless, bye bye guys.